Sige. Assalamualaikum and good morning everyone. Especially now. Ang topic natin for today is all about global and globalization. So, kapag narinig mo ang salitang globalization, marahil naisip mo mga koneksyon, ugnayan at pagtutulungan ng mga tao at bansa bagay sa buong mundo. Ngunit, ihahambing ito sa salitang globalism, mas may papaliwanag ang globalization bilang pagtaas o pagbaba ng antas ng globalism. Ano naman ang globalism? Ang globalism ay tumutukoy sa libro o ugnayan ng mga bansa at tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ibig sabihin, ang globalism ay tungkol ng koneksyon. Samantala, ang globalization ay tungkol sa bilis o paraan ng pagkakaugnay ng mga ito. Pagkakaiba ng globalism at globalization. Kung sasabihin natin, ang globalization ay nangahuhulugan, pagkakaugnay, habang ang globalism ay hindi ito'y magdudulot ng kalituhan dahil kahit noong sinaunang panahon pa, konektado na rin ang mundo sa iba't ibang paraan. Halimbawa, noong panahon ng mga Romano, maraming bahagi ng mundo ang napasailalim sa isang halimbawa, noong panahon ng mga Romano, maraming bahagi ng mundo ang napasailalim sa isang pamahalaan dahil sa pananakop. Ngunit sa kasalukuyan, mas mabilis at mas malawak ang pagkakugnayan ng mga tao at bansa dahil sa internet. Makabagong transportation at teknolohiyang pang-communication. Ibig sabihin, matagal nang konektado ang mga lipunan. Ngunit ang kaibahan ng ngayon ay ang bilis at paraan ng pagkakonekta. Ayon kay Lee, 2002, maaaring ikumpara ang globalism at globalization sa pamamagitan ng tinatawag niyang thickness o kapal. Kapag manipis pa, thin ang tawag. Ang globalism, kakaunti pa lang ng koneksyon ng mga bansa. Habang ito ay nagiging mas makapal, thinker, doon naman pumapasok ang globalization. Halimbawa, noong may Silk Road na ginagamit bilang rutang pangkalakalan ng Europa at Asia. Ngunit kakaunti lamang ang nakikilahok dito, mga ngalakal at manlalakbay. Ibig sabihin, manipis pa ang ugnayan noon. Ngayon, sa tulong ng internet, milyong-milyong tao na sa buong mundo ang nakakonekta at nakikilahok sa kalakalan dito. Dito nagiging makapal ang malalim ang globalization. Halimbawa ng pagbabago dahil sa globalization. Nung sinaunang panahon, kung ikaw ay isang negosyante mula sa Europa na naglalakbay papuntang China upang magbenta ng produkto, aabutin ka ng ilang araw o linggo bago makarating. Ngayon, sa panahon ng globalization, maaari mo lang ibenta o bilhin o ipagpalit ang produkto sa loob lamang ng ilang segundo o minuto gamit ang internet. Kaya ang globalization ay hindi lamang tungkol sa pagkakaugnay, kundi pati na rin sa bilis at lawak ng ugnay ng mga bansa at tao at ekonomiya. At dito na po natatapos ang aking report. Group number 5. Thank you. Good morning, ma'am. Our topic today is all about information referred to an era system where information and technology
technology are the main driving forces of society, the economic and culture. Ang salitang information is tumutukoy sa panahon, sistema kung saan ang information at teknolohiya ang pangunahing forces sa pagpupong ng tipo ng ekonomiya at kultura. Informationalism is the idea modern society revolves around the creation, distribution, and use of information, such as data, knowledge and communication has become the most valuable resource, just like land was in the agricultural age or factories in the industrial age. Ang revolution ay konsepto na nagsasagad na ang modernong lipunan ngayon ay umiikot sa paglikha, pagpapakalat at paggamit ng information. Ibig sabihin ang information data, knowledge, communication ay naging pinakamahalagang yaman, katulad ng kung paano naging mahalaga noong ang lupa o industriya sa panahon ng agricultural at industrialization. Halimbawa, ang internet, social media ay artificial intelligence ay mga produkto ng informationalism. Ang Facebook o Google ay hindi nagbibenta ng physical na produkto, information at network connection ang puhunan nila. Good morning everyone. This topic natin for today is global citizenship. Global citizenship means being part of a larger community. The whole word is means that we are not only citizens of our own country but also have responsibilities as citizens of the world. Yan. Sige. Ang global citizenship ay pandaigdigang pagkamamayan ay tumutukoy sa pagiging bahagi ng isang mas malawak na komunidad. Ang buong mundo ay ibig sabihin, hindi lang tayo mamamayan ng ating bansa, kundi may pananagutan din tayong ibang mamamayan ng mundo. Is aware of global issues such as poverty, climate change, human rights, and peace. Ay may kamalayan sa mga isyong pandaigdig tulad ng kahirapan, klima, karapatang pagkaw at kapayapaan. Takes part and acts to help solve these global problems. Nakikibahagi at kumilos upang makatulong sa paglutas ng mga suliranin ito. Speaks deeper